Hello everyone! Alam niyo ba na mayroong two types of surrendering to God? This is only based sa experience ko at gusto ko lang po i-share sa inyo. Una is surrender everything to Him without worry. And second, surrender everything to Him with worry. So saan ka doon? Surrender everything to Him with worry. Ito yung pinaka-common sa lahat. Kasi kahit ako, ganito din ako nung una. Kasi may time noon na nagsasabi ako sa Kanya, Lord, I surrender everything to you. Pero sa bandang huli, nagwo-worry pa rin ako. Parang hindi ako mapakali. Alam mo yung feeling na nagpe-pray ka naman, pero nawo-worry ka pa rin, yung tipong sinasabi mo na sa kanya, Lord, sa'yo na ang lahat. Pero sa bandang huli, may anxiety ka pa rin at nawo-worry ka talaga pa rin. At feeling mo pa, hindi ka nako-comfort. Minsan pa nga, hindi ka makatulog ng gabi kasi nga palagi mo yung iniisip. Bakit nga pala ganon? Alam nyo, ang ganda ng devotion ko about sa the power of surrender. Ito yung tanong sa devotion ko. And God's redeemed children. Oh, can you think that God can work His work if there is only half or a part of them surrendered? Bakit nga pala nai-experience natin na kahit sinasabi natin sa Panginoon na Lord, I surrender everything to you. Pero sa bandang huli, nagwo-worry pa rin tayo at namromoblema tayo, hindi tayo nako-comfort. It's because we are in doubt. We are doubting the power of surrendering our problem sa Panginoon. Minsan kasi, sinasabi lang natin na sinosurrender natin ang lahat. Pero by words lang siya, hindi siya nanggagaling sa puso natin. Kung baga, yung half ng heart natin is trust, yung half naman ng heart natin is my doubt. Do you think God can work His work every day and every hour? Na kung yung pagka-surrender natin sa Kanya is partial lang or half lang, God cannot do it. In Proverbs 23 verse 26, it says, My son, give me your heart and let your eyes observe my ways. Amen? At may isa pang sinabi sa Proverbs 3 verse 5 to 6. Ito ang ganda nito. Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your paths. 'Di ba? Ang ganda ng mga promises ni God. Kaya, ba't pa tayo magwo-worry, 'di ba? Kung sinurrender na natin lahat sa Kanya. Kaya, dito tayo sa pangalawa, yung surrender everything to God without worry. Alam nyo, this is the real works of the Holy Spirit. Yung tipong sinurrender mo talaga sa Kanya ng buong buo kasi you let God to do His work to you. Ang ganda sa feeling nung kahit may problema ka, pero nako-comfort ka. Alam nyo, nararanasan ko na yan ngayon. Kasi nga, isa talaga sa mga experience ko is, kahit ano pa yung problema na darating sa'yo, dapat talaga magtiwala tayo sa Panginoon. Kasi nga, hindi naman
Hindi naman kasi ano na, yung parang nasa Panginoon na tayo is relax lang yung buhay natin. Hindi. Ang ganda lang sa feeling ng nandiyan ka sa Panginoon tapos may problema ka kasi alam mo, malalaman mo talaga kung gaano ka-powerful at ka-amazing ang Panginoon na siniserve mo. Ito yung kagandahan eh. Kasi kahit may problema ka, mai-experience mo yung security because your faith is in God's character. Ito yung pinakamaganda talaga. At alam mo din na kahit anong mangyari, God is always with you. Alam mo, sabi pa nga sa kanta na, The God I Know. Ang ganda ng lyrics nito. Chorus lang yung sasabihin ko sa inyo. Kakantahin ko na lang. Ang ganda talaga ng kanta nito, The God I Know. Chorus lang yung kakantahin ko. The God I know, righteous and holy. The God I know, faithful and true. The God I know, my tower, my refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The God I know, light of the city. The God I know, strengthens the weak. Ganda ng kanta niyan. Alam mo, hindi mo mararamdaman yung security na nanggagaling sa Panginoon kung hindi mo talaga ibibigay ng buo ang sarili mo sa Kanya. If you really know the God you are serving, hindi ka talaga magdadalawang isip na ibigay sa Kanya ang lahat, na isurrender mo sa Kanya ang lahat. Kung alam mo lang talaga kung ano at sino ang Panginoon na siniserve natin, then you can absolutely surrender everything to Him without worry. Sabi sa Psalm 9 verse 10, and those who know your name put their trust in you. For you, O Lord, have not forsaken those who seek you. Ganda, di ba? Matthew 11 verse 28, come to me, all who labored and are heavy laden, and I will give you rest. Amen. God bless everyone.